this naman guys, isgutan ta naman ang about sa customers is always right daw. So sa akon big no gina siya, big no ang customer is always right. So dapat is ang customers first lang dapat sa perminti, hindi sing customer is always right. Kay kita nga empleyado, bilang empleyado hindi malakat ang aton nga right, diba? So discuss ta na subong kay nakita ko tong TikTok kagabi, isa ka empleyado nga gin lockdown gid siya, gin ano sa isang customer, wala lang siya nahimo. Actually naagyan ko na last 3 months, amo nang ginhimo sa akon sang isa ka customer, pero gid ko, nagsaligbat gid ko o nagsabat gid ko sa iya kay hindi man dapat himuon sa aton nga empleyado. Naglakat lang ta sa ginatrabahoan ta, hindi lang sila nga naghampang lang ta didto o kung hindi tayo nakipaglaro ng kapwa natin empleyado. So discuss ta na subong. Una-una story ko na lang sa inyo kung ano nga tabo. Mo ginapermente kung baka bukang bibig ng mga customer natin na customer is always right. So kahit anong gagawin nila sa atin okay lang kasi customer is always right daw. So discuss natin yan ngayon. So ikwento ko lang sa inyo kung ano nangyari ha. Nagkuha ko ng stock sa bodega. So parang pawis na pawis pa ako noon. Tapos may isang ano rin na empleyado, kapwa kong empleyado, naghiram sa akin ng yung ginagamit na panghakot ng stock. So pinababa ko muna yung stocks ko at saka bigay ko sana sa sa kasama. Tapos may customer din na nagtanong. So hindi ko din siya dinidma. Kumbaga binigyan ko din ng attention yung customer kasi customer siya eh. So yun pala, napapansin lang ng customer na yun. So ato na, nagtanong siya, sabi niya sa akin, magkano ang presyo nito? Sabi niya. Sinagot ko din, ito po yun sir, tinuro ko talaga yung price niya. So busy kasi ako eh, nagbababa ako ng stock ng ng stock ko para ibigay ko yung gamit sa kasama ko. So parang na-busy ata siya na hindi ko talaga hindi ko alam kung anong problema niya. Hindi ko alam kung anong problema niya. Tapos natambal siya sa akin. Sinabi niya sa akin na magkano nga, sabi niya. Wag mo lang ituro, sabihin mo kung magkano, tanga ka, sabi niya sa akin. So parang yung utak ko na parang nairita ako talaga, parang yung dugo ko nagsaka talaga sa ulo ko. Tapos sinabi ko sa kanya, sir yan ang price sir. Sinabi ko na naman. Tapos sinabi niya naman sa akin na sabihin mo nga, para kang tanga, sabi niya. So yun na, nag-init ng buong katawan ko at saka yung tenga ko nag-init na, sabi ko. Tapos lumakad siya, tapos sabi ko sa sarili ko, balik ka dito ka mamaya, sabi ko sa kanya. So bumalik nga siya guys, bumalik siya. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi nag-iinit na talaga yung ulo ko, sabi ko sa kanya, sir, sunod sir, sabi ko, wag mo ganyanin ng mga empleyado sir sabi ko sa kanya. Sabi niya, sumasagot ka pa, sabi niya. Hindi kayo natatakot na mawalan kayo ng trabaho. So yun talaga ang punto ng mga yung punto ng mga customer na customer is always right. So yun talaga yung gamit nila na pangtakot sa empleyado, kasi kahit anong gawin nila sa empleyado o sabihin nila sa empleyado, okay lang, kasi nga yung ginagamit nila is natatakot tayo sa kanila. Yung sinasabi na customer is always right. So sinabihan ko siya, sir, hindi ako natatakot sa iyo. Sabi ko sa kanya, hindi ako natatakot sa iyo kasi
kumbaga nasa tama ako. Tinuro ko naman sa iyo ang price ng maayos, sabi ko sa kanya. Kahit saan tayo magpunta, sabi ko sa kanya. Hindi ako natatakot sa iyo kahit dalhin mo ako sa customer service. Ano gusto mo? Sabi ko sa kanya. Pwede kitang kasuhan, sir, basin ko napunta ako dito tapos hindi ako nagpunta dito para maglaro-laro lang, sabi ko. Nagkadto ko diri sa trabaho ko nga hindi ko why ko nagahampang. Kita mo naman siguro ka busy ko, saling ko sa iya. Actually, kung hindi ako busy, guys, kahit busy ako, ano talaga, ginagawa ko talaga yung way na hindi mabastos yung mga customer. So, ang sabi ko sa kanya, pwede kitang pailan ng kaso, sir, ba? Sabi ko, sa pangbabastos mo. Ang inyo lang ginaisip permitting, customer is always right. Sabi ko sa iya, kami nga mga empleyado, may karapatan lang kami. Sabi ko sa kanya, pwede kitang kasuhan. Actually, mayroon tayong guys, batas na 19 to 21 Act. Hanapin nyo yan. Tayong mga empleyado, may karapatan tayo sila pwedeng kasuhan kung halimbawa binabastos tayo ng mga customer. Pailan natin sila ng kaso. Kasi may karapatan tayong mga empleyado. Yun ang sabi ko sa kanina na hindi dapat customer is always right. Dapat customer first lang. So, kita nga mga empleyado, hindi ta dapat mahadlok. Kamo nga mga, kung ikaw nagatanaw ka man nga customer ka, actually customer man gyapon ko, lahat tayo customer. Maglabas ako sa trabaho ko, magpunta ako sa ibang mall, so customer pa rin tayo. So, kung ikaw ang customer ka nagatanaw ka subong, wag mong ganyanin ang mga empleyado. Malay mo, yung empleyado na sinasabihan mo, anak ng parinti mo o kaya anak ng kapatid mo, hindi mo kilala. Tapos babastusin mo lang. Halimbawa, pag ako naman ang customer, tapos magpunta ako sa inyong tindahan, halimbawa ikaw ang may tindahan, ganyanin din kita, ano kaya maramdaman mo pag binabastos ka ng customer? So, lahat tayo customer. Huwag natin abusuhin yung mga empleyado, ha. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Tapos kita nga mga empleyado, ginhambal ko ni sa inyo para hindi maging abusado, ha. So, himuon ta ang atong obra, focus sa work. Kung may customer first lang, hindi ta customer is always right, ha. So, hatagan natin ang atensyon ng ating mga customer. Tapos, hindi nyo pag-isipon nga mo ning ginhambal ko sa inyo nga may karapatan man kita, ha. Ang ato lang isipon nga ginhambal ko lang nga at least ma-aware man kita nga mga empleyado. Mahambal ta sa mga customers ta nga hindi man ako abogado pero alam ko ang karapatan ko bilang empleyado. So, yun lang guys. Maraming salamat.